makasaysayang araw po. It's showtime! Ito po ang ikalawang bahagi sa isang serye ukol sa mga sinasabing mga ebidensya ng pagkapangulo ni Andres Bonifacio. Conference sa Adamson University noong July 1993, unang iniharap ang proposisyon ni na Dr. Milagros Guerrero, Ramon Villegas at Emmanuel Encarnacion. Noong una, tila kakaiba o weirdo ang proposisyon. Bonifacio? Paano naging pangulo yun? Palpak naman yun. Sa kabila ng pagkilala sa kanya bilang isa sa pinakadakilang bayani ng Pilipinas at ama ng himagsikang Pilipino, maliit ang tingin ng marami kay Bonifacio. Pinagtawanan ng ilang mga tao ang kanilang panukala. Ngunit, patuloy nilang inilathala ang kanilang mga datos. Una, sa isang papel na may mga footnotes na pinamagatang Andres Bonifacio, Father of the Filipino Nation. Sa tutuban and Transformation, na sinundan naman ng isang artikulo na may pamagat na Andres Bonifacio and the 1896 Revolution sa magazine ng NCCA na Sulyap Kultura noong 1996. Ang mga artikulong ito ay 2 dekada nang pinag-uusapan ng mga akademiko at mga paaralan. Sa mga papel na ito, nabanggit ni Guerrero, Villegas at Encarnacion na may 2 mahalagang dokumento na pruweba sa pagkapangulo ni Andres Bonifacio na nasa koleksyon mismo ni Manuel Encarnacion. Una, isang pahayagan sa Madrid, ang La Ilustración Española y Americana, ang naglathala ng ilang larawan at artikulo na tumutukoy sa himagsikan na nakuha nila mula sa ministro Ramar. Dito may larawan ng mga selyo ng masoneria na ikinakabit sa katipunan at ang nakalagay na pamagat sa larawan ay Guerra de Filipinas. Kinilala ng mga Espanyol na ang nangyayari sa Pilipinas noon ay hindi lamang simpleng rebelyon, kundi humaharap sila sa isang war o digmaan sa isang organisadong puwersa na may pamahalaan. Sa isa pang sipi ng dyaryo na may petsang February 8, 1897, may isang inilathalang larawan ni Bonifacio na may pamagat na Andres Bonifacio, titulado Presidente de la República Tagala. Sa kasamang artikulo, nakalathala na si Bonifacio ang presidente ng isang pasaway na pamahalaan, El Bonifacio, Presidente de la República Katipunesca. Binabanggit din na may gabinete ang pamahalang ito. Patunay ito sa pagkilala ng mga kalaban kay Bonifacio bilang pinuno ng insurhenteng pamahalaan bago pa man maging pangulo si Aguinaldo na tinawag sa artikulo na Generalissimo lamang. Bagamat dayuhan, mainam na batis ng pagkilala kay Bonifacio bilang pinuno ng himagsikan ang pahayagan dahil wala itong interes o mas objektibo ukol sa pamunuan ng kalabang puwersa. Isa pang dokumento ay ang aktual na dokumento na nagtatalaga kay General Emilio Jacinto bilang Pangulong Hukbo sa Dakong Hilagaan ng Maynila na nilagdaan ni Bonifacio noong April 15. At may letterhead ang lolo mo. Nakalagay sa itaas ng sulat, M. Andres Bonifacio, may pag-asa, Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, may tayo ng KK Katipunan ng mga anak ng bayan at unang naggalaw ng paghimagsik. May selyo ito ng kataas-taasang kapulungan at nilagdaan ni Bonifacio ng kanyang magandang pirma. Pangulo ng Haring Bayan? Ano nga ba yung Haring Bayan? At paano sasagutin ng mga kritiko na nagsasabing hindi sapat ang mga ebidensyang nagkiklaim lang si Bonifacio na Pangulo, kundi dapat may ebidensya na tumakbo talaga ang kanyang pamunuan bilang isang pamahalaan? Abangan ang susunod natin. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that's Xiao.